yan? Top 15. Saan tayo magsisimula? Sa top, ano tayo? Pinakamataas. O, 15 doon sa- tayo. 15 tayo. Pakyat tayo, pakyat. Pakyat. Ano? Pinaka number 15, Oh, Road Edge Trading and Development Services. Road Edge. Aha. Ba? 14, LR Tiki Builders. Maraming proyekto tong Tiki, ha? Marami ko nakikita niyan. Oh. 13, MG Samidan Construction. Oh. Number 12, Wow Builders. Wow, wow. Aha. Uh-huh. 11, Royal Crown Monarch Construction and Supplies. Okay. Number 10, 888 Construction and Supply. Uh-huh. Number 9, High Tone Construction and Development Corporation. Uh-huh. Number 8, SunWest Incorporated. Ako, oh, sa ano, sounds familiar, Sunwest. 7, Alam ba kung sino yung Sunwest? Sino? Sige, hindi naman sinabi na pang... 7, Oh. Centerways Construction and Development Incorporated. Oho. 6, Top Notch Catalyst Builders. Oh. Number 5, EGB Construction Corporation. Oh. Number 4, QM Builders. QM. QM. Oho. Number 3, St. Timothy Construction Sounds Corporation. familiar din yan. St. Timothy. Alam mo, Saint Timothy? Kailan ni Biko ito? Mamaya. Kailan ni Biko? Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Oho. At number 1, Legacy Construction Corporation. Nako, sounds familiar din. Oho. Meron akong kilalang lihitimong contractor, Nelson, ha? Sa probinsya na malayo. Sabi niya, alam mo ba, Jen? 3 sa binanggit ng Pangulo ang pumatay sa hanap buhay namin. Nako po. Kabihan niya mga lihitimo Oo. ng mga construction company na tagal sa probinsya namin, ha? Ang nawalan ng hanap buhay at napunta dito sa construction company hindi namin kilala. Yan, yung mga nabanggit mo. Pumasok. Kasama niya dyan. Oo. At alam ba yun kung sino-sino mga may-ari ng mga yan? Iyan, si ganito. Yung isa naman, si ganyan yan. Ito, isa, si ganon. Ay, pero sabi mo nga naman, Wala pa ito. wala namang sinabi mo sa mga Pangulo. Hindi pa. Ayun. Kasi siyempre, nandiyan ka lang sa listahan. It Oo. doesn't mean na involved ka na sa kano naman. Ayun. Titingnan pa kung Oo. talagang ginawa niyo yung proyektong naibigay sa inyo. Oho. Pero malaking paliwanagan na yan. Sapagkat Hinahanap. hinahanap eh. At saka puro anomalya ang flood control projects eh. Di ba? Eto Oh. pa. Oh, Number 15 lang yan, di ba? tama. Eto pa ang problema. Oh. Di ba, ang sabi nung Pangulo, mahiya naman kayo. Iyon. Hindi, pero teka lang, bago may tuloy, doon ba sa 15, merong ang pag-aari dati o kasalukuyan ay pag-aari ng mababatas? Ayun nga, papunta ako doon. Ayun, sige. Yan nga. Hindi mo sabi na, mahiya naman kayo. Kaharap niyo yung mga mababatas Mga mababatas eh. Oho. Tayo pa. Yay! Yay! Mahiya na kami. Lumilitaw Na? na dun isa sa top 15 ay na may pinakamaraming flood control project ay konektado sa isang congressman na sikat na sikat. Isa lang? Doon sa 15? ito pala. Oo. Ito pala yung nakuha nilang impormasyon eh. Ha? Okay. Tapos, yung isang korporasyon ay sa kapatid naman niya daw, konektado. Nako. Talaga naman. Oo. Aba, alam mo ba kung sino ito? Yung nasa number 8 daw, Jen. Mukhang sinabi mo SunWest. Sabi ko sa'yo, Sounds family. Sounds family. Oh. Ito daw po ay... Connected. Oh. Paano kaya naging connected ito? Number 8, SunWest Incorporated. Connected daw po ito kay ako Bicol Party List Representative Saldico. Nako po. Sino nagsabi? Ang Pangulo? Ang sabi ng balita. Ha? Ewan ko si Pangulo Sino nagsabi? Si Pangulo mismo? Hindi Pangulo nagsabi nito. Tinignan na lang siguro nila kung ano yung SunWest na yan. Tapos yung isa naman ay di umano ay konektado sa kanyang kapatid na si Christopher Ko. Yan ano? yung High Tone Construction naman. Talaga naman. Sounds family. Yung number 9. Ang sabi ni Senador Pampilo Lacson, mahal na Pangulong Bongbong, total, naipangalan mo na yung mga korporasyon na yan. Sabihin mo na rin kung sino yung mga congressman.
Kasi pwede nga katwiran, hindi, deny, dati yan yung akin yan, pero deny best ko na yan. Kasi usually, alam mo naman, sitting congressman ako, automatic yan, check. Diba? Yun nga sa Pampanga, akala ko nga, doon sa, hindi naman pala eh. Diba? Wala. Ayun nga. So, ang challenge ngayon ng Senador Ping Lacson, at ng iba pa, total, nandyan na yan, hindi mo pa pwedeng construction lang yan. Ay, siya lang naman walang may-ari niya. Walang naman walang may-ari niya. Pangalanan mo na yung involvement yan ng mga congressmen, mga mambabatas. At sabihin na rin kung may illegal ba. Diba kasi binanggit niya na po yung pangalan, tsaka makakalagkad na yan. Kahiyaan na yan. Diba? Hindi naman pa pwedeng yan lang yung pangalan lang, tapos wala na, tapos na. Kasi kung halimbawa ako, taga Mindanao. Mayroon na tayong malaking proyekto nito. Papagawa tayo ng karsada, 5 kilometro. Ano po ang construction company? Ito po kami, SunWest. Takoyo ko na yan, sinabi ng Pangulo eh. Diba? Magkakaroon ng bahin. Magkakaroon na po na kahit wala namang sinabing negatibo. Hindi magiging maganda dun sa negosyo. Yes. Diba? Kasi tayo naniniwala, at ito na may lagi nating paninindigan dito, hanggang walang ebidensyang matibay. Tama. Aligasyon lang, tuturo mo na, tapos bibigyan mo lang ng parang, yan pala yung mga, di ba? Parang, ikaw ang nag-conclude. Ikaw ang nagbigay ng conclusion. Nagkakaroon tuloy ng bahin. Pinagdikit mo lang yung dalawang wire, sumabog. Halimbawa, yung sinabi yan, legacy. Gaano karaming flood control projects ang nagawa niyan? At saka ano kakayahan niya? Bakit nationwide siya nakakagawa? Ang dami, Diba? At yung legacy naman, nung nakita yan, nagsalita naman ng mayor ng Pasig. Nung si legacy pala nandyan. Una-una, wala pa nga tayong sinasabing yan. Yung ba kanya legacy o yung St. Timothy? Pareho. Sabi ko sa iyo, sounds family. Sounds family. Dalawa. Ang sabi ni Vico Soto, ano ba sabi ni Mayor Vico? Nung makita niya yung legacy construction. Nanindig ang kanya mga balahibo. Kasi nakalaban niya sa politika. Ang mga nasa likod niya. Napamulagat ang kanyang mga mata. Kinabahan siya kasi ang daming At kanina ay nag-post siya sa kanyang social media post na... sabi niya, nag-react siya. Ang sabi niya, Dear Pasigueños, this morning, PBBM presented the top 15 DPWS contractors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is the top 2. Alpha and Omega, yes. And St. Timothy is top 3. Kita mo na? Ito ang karugtong. These companies, along with others, including St. Gerard, are... Magkakapamilya yan eh. Asan ba yung St. Gerard dito? Wala dyan St. Gerard. Wala sa top 15, Are all owned and controlled by the Discayas. Yes. Sino ba yung Discayas? Yung nakalaban niyang mayor. Yung nakaraan? Yes. Tumakbong mayor yan. Yung misis. Yung babae. Ay, sabi pa niya, ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Naku po. So, ano ang kanyang punto? Katotohanan na wala naman sinabing sangkot ka sa katiwalian pa, no? Pero ang problema, mahihinuha mo na lamang na gano'n ang ibig sabihin. Yun ang kanyang parang, wala siyang direktang sinabi. Pero, ikaw na lang ang magkakaroon ng... Pero, Nelson, ang Pangulo na nagpahayag niyan, gaya ng challenge ng Pangulong Bongbong, kasi kung hindi naman po, ito naman ang panganib yan, Nelson, kasi kung hindi naman po sila gumawa ng illegal, magiging negatibong impresyon naman yan sa mga negosyante sa Pilipinas, Nelson. Pero kung ako, halimbawa, may-ari ng isang kumpanya dito, alam ko na hindi naman ako gumawa ng kalokohan, kaya ko nang patunayan yan. Yun. Kasi may mga dokumento yan. Halimbawa, yung isa, yung malalaking kumpanya, yung Tikia. Tiki ba yun? Hindi yun, si Malung Tikia pala, iba yun. Tiki. Marami yung mga big projects na hawak niyan. Tiki Builders. May naman ito. Diba? Pagka ganyan mga kumpanya, may mga project. Pero ngayon ko lang nalaman na may mga flood control din pala sila. Alam ko yung mga malalaki. Alam mo dito sa MRT, meron sila. Halimbawa nga, ganyan, di ba? Well documented yan. Ay, kung wala naman Mula sa simula. Kaya mong patunayan yan. Madaling patunayan na hindi ka
involved sa anumang katiwalian kung talagang hindi ka involved. Kasi yun ang panganib doon. Kasi ang Pangulo, binanggit niya pangalan. At kung hindi siya sasabihin kung anong negatibong ano yan, kasi tsak yan, ako naniniwala, baka may mga partners din yan sa abroad, o naman, baka magkaroon ng negatibong epekto sa mga negosyante. Pero kung talaga namang may katiwalian, may dapat sabihin din ng Pangulo. Ayun. Di ba? Para wag magkaroon ng wrong message sa mga lehitimo na negosyante at legal dito sa ating bansa. Ito kasi, Jen, madali itong patunayan na walang irregularidad Ayaw naman, may dokumento, recorded lahat yan Kung ikukumpara mo, kung hahanapin mo yung intelligence funds, ayun mahirap yun kasi intelligence diba? Hindi mo pwedeng wala mga resibo, diba? Paano mo hanapin si Piatos kung may totoo? Kaya nga intelligence fund. Pero ito, construction, may map, may kahit sentimo, may pako yan, tsaka... Yung unang-una, bago gawin ng proyekto, may Termo sa preference. May blueprint. Yes. Merong may plano. Yes. Nakalagay dyan kung saan, di ba? Yan. At yan dilim puntahan, di ba? Pati mga materyales na gamitin, specification. Kasi ipapabudget mo, di ba? At yan madaling puntahan, pupuntahan lang natin, asan yung isang project nyo? Yan. Pwede mo patunayang hindi po kami... May mga talaga BOQ, QQQ, kung ano pa yan. Lahat mga mga problema dyan, Jen. Pati nga ng plano mo. Ito po. Saan to located? Doon po sa nakalagay. Masus ka, 100 milyon Puntahan natin. Pagpuntahan mo doon, wala pa ng ganung walang ganung lugar. Yan. Pangalawa, walang project. Yan ang magiging problema mo. Yung pinuntahan ni Secretary Amena Pangandaman, di ba? Gumasos ng 200 milyon piso pala. Tapos, paulit-ulit pa lang pinopondohan yun. Hindi tatapos. Batakin mo, tapos na pinuntahan niya, nilubog pa rin sa baha. Grabe. Ganyan. Pero, again, ang challenge, dapat pangalanan ng Pangulong Bongbong at sabihin niya kung ano talaga naging partisipasyon ng mga kumpanyang ito. Lalo na yung mga, kasi ang hinihingi dito dyan, eto na, may korporasyon yung involvement ng mga mambabatas. Iyan. Kasi yun ang sinasabi nila na kaya naglaan ng pondo kasi wala namang mga ganitong flood control project na ang lalaki kung hindi nila nilagyan ng pondo di ba? Totoo. Na sobrang laki Paano nila nakupo nationwide project? Siguro sa isang region, maniniwala ko, ganun talaga kalaki. Sabi mo ng AAA construction company na talaga namang billion-billion ng proyekto at may kakayahan. Pero nationwide, parang imposible. Diba? Usually yung mga yan, kung sino yung sa isang region na siya na ang gagawa ng proyekto doon. Doon mismo sa lugar. Kasi practicality yun Pati tao, siyempre sila nang kukuha ng tao. Sabi nga isang kakilala ko na nagsabi, dito kasi Anya, pag hindi namin kaya, sila na po gagawa Ang problema, paano naman namin kukunin yung proyekto Parang tinarbaho namin, tapos mag-aabono po kami. Naku po. Paano? Hindi ka ako, magkano ang budget na approve nila yan? Ito daw po yung budget approve. Magkano? Naku, wala na po, hindi na po namin talaga kaya. Tatanggihan po namin. Di ba paano ngayon? Wala ko kami proyekto ngayon, lahat sila na gumagawa. Wala po kami kabuhayan ngayon. Yun ang nangyari sa kanila. Paano kako kabuhayan ninyo? Ito nga, kaya nga ako tumawag ko niyo dyan, makungutang ako sa... Kako, mahina po signal niyo, di ko yung marinig yung problema, di ba? Ayun. Kaya nga, tinong magiging Vox Populi, may kinalaman dyan. Ito po ang tanong, dapat na nga bang ibunyag ang pangalan ng mga kongresistang nagsilbing kontraktor sa mga sariling proyekto nila? Ulitin nga natin. Pakalimi-limi po ninyo Dapat na nga bang ibunyag ang pangalan ng mga kongresistang nagsilbing kontraktor sa mga sariling proyekto nila? Kung sagot niyo po, dapat lang, letter A. Kung sagot niyo naman po, hindi, malabo po yan. Tsak yan, siyempre nakatago na sila. Hindi po. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. Ang makikita niyo pong QR code, itapat niyo po ang camera ng inyong cellphone. Ayan, pwede na po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. A or B. At pagkatapos po, pindutin ang submit button.